Good morning, good afternoon, good evening mga Mars and Pars! Yung weather namin dito, winter na naman si Mixo, oh. Ginakitan ko ng pang winter talaga kasi kanina umaga nag-minus 2. Yes? Yo! Siya minutes ni Mipile. But my house is made of big house. Moki! Yeah. Hoy! Nag-request ng summer cabin. Ay, Diyos ko anak, ang very easy lang sabihin yan, pero my God, ang mahal niyan. Parang bumili na tayo ng bahay. If mag summer cabin man tayo, bilhin na lang tayo ng sariling bahay na may yard. Tapos makapaglaro ka. Wala, uy, marunong na siya mag-request. Summer cabin pa yung ni-request. Marunong ka na talaga, ha? Ang hirap maglakad. Dahil sa kaka-gym ko kahapon. Ang sakit ng aking katawan. Lalong-lalo na yung aking legs. So, sana konti lang yung lilinisan ko today. Oh, kanina pagising ko talaga parang ayaw kong bumangon. Ang sakit ng aking legs. Sa legs talaga ang pinakamasakit. Dahil yung aking balikat, everyday ko naman to ginagamit. Lalo na dito sa paglilinis. Mabigat yung mga blanket na hinahawakan ko. Tapos si Mixo pa. Pero yung legs ay minsan lang magbuhat. So, kahapon, uy, nabigyan talaga si Maring Queen. Ang sakit ng legs ko. Mag-umpisa na yung hotel dito na magdagdag ng mga kwarto kasi tinakpan na talaga nila yung dyan banda sa may parking lot para walang mahulugan at madisgrasya pag may dumadaan. 50 rooms lang pala ang idagdag nila dyan. Akala ko 180 kasi yung nabasa namin last year 180 rooms. Nung tinanong ko yung mga ka-workmate ko, 50 rooms lang pala ang idagdag nila. Lagi kasi itong puno pag summertime. Nakauwi na lang si Maring Queen eh. Hindi pa nakapag-update sa inyo. Kanina pa po ako nakauwi. Kami ni Mixo dahil yung kanyang caretaker ay tumawag sa akin kanina dahil si Mixo nagsusuka. Tapos yung ilong niya is non-stop tulo. Kahit ang pula na nga ng ilong niya eh. Dumating kami dito sa bahay. Mga alas 3. Dapat alas 4 ko pa siya sunduin. Kaya lang napaaga yung caretaker niya. Tumawag na sa akin. Palabas na sana sila ng bahay para maglaro sa labas. Tapos si Mixo daw ay nagsuka. Grabe daw yung suka. Pagdating ko dun sa daycare kanina, nagsusuka pa talaga siya. Ha? Meron isa hayon. I don't know where did you put it? Hanap na naman ang kanyang laruan. Ito, medyo nakapagpahinga na siya. Pero yung mata niya ay sobrang matamlay talaga. Tignan. Nahanap na yung kanyang laruan. Oh, dira oh. Dira. Dira. Dobby, may I see your eyes, Dobby? Tapos yung ilong. Tapos yung lips niya ay pulang-pula. Hindi naman yung ganyan. Mama, that is not it. No, what is that? That is not a shark. Shark have tail like this. Like that. And whales have tail like this. Okay. Shark don't have. Parang mainit. Pero kanina umaga, bago kami nagpunta ng daycare, tinignan ko yung init niya. 35 lang naman. Tapos, kanina din sa daycare, chinek din ang kanyang caretaker. Okay lang din naman. Tapos ngayon, parang mainit na naman siya. Si Pars bukas, ayan, nag-usap na kami kanina sa chat na siya yung kukuha ng sick leave para kay Mixo natin. So bukas hindi papasok si
Mixo natin at si Pars sa daycare. Dahil dun sa work ko, ngayong araw na to, inis ako, pero wala akong magawa. Tinignan ko kasi yung aking payslip para sa darating na sahod. At naalala nyo po yung medical certificate na binigay ko doon sa amo ko, yung hinatid ko ba? Kailan ba yun? Last week na pumunta kami doon sa bahay ni Robbie, bago yun, di ba? Naghatid ako ng medical certificate doon sa amo ko. Kaya lang, tinignan ko kanina yung aking payslip. Walang bayad yung aking sick leave. Hindi ko maintindihan. Pero, nakalagay naman doon is para sa anak ko. Hindi ko talaga maintindihan. Every time na kumukuha ako ng sick leave para kay Mixo, kaya nga pumupunta kami palagi ng doktor para mapacheck up siya at makakuha ako ng medical certificate, lagi talagang walang bayad. Tapos sinabi naman yan sa akin dati na kung nag-sick leave ako para sa anak ko, may bayad yun siya. Basta kukuha lang ako ng certificate. Kanina, Diyos ko, ang laki ng nawala. 300 din yun kung binayaran ako nun. Tapos nakalagay talaga dun sa payslip ko, walang bayad. So, inis na inis si Maring Queenie at walang magawa. Kasi 300 euro din yung nawala sa akin. Grabe. Nag-expect ako na, ay, okay yung sahod ko sa darating na sahuran. Tapos pagtingin ko kanina, oh my God, 300 euro yung hindi napasok dahil hindi ako binayaran ng aking amo, di ba? Sinong hindi maiinis niyan? Kaya na-stress yung mukha ng Maring Queenie. Kasi sayang din yung 300 euro. Ang laki na nun. Ang dami ko nang bili nun. Pang gasolina ko na yung kalahati dun sa darating na next sahuran. Kaya sabi ko kay Pars kanina sa messenger, ikaw na lang ang kumuha ng sick leave para kay Mixo dahil sa work nila, very easy lang. Tawag lang sila dun sa boss nila at walang daming kaartihan na pumunta ka ng doktor at kung ano-ano pa. Basta 3 days yun siya na okay lang at 1 day lang naman mag-sick leave si Pars para kay Mixo dahil pagka weekend ay work siya tapos ako free. So bukas lang talaga kailangan si Pars dito sa bahay para kay Mixo. Kasi sa kanila hindi talaga kailangan. Pag tawag lang ni Pars na magsisick leave ako for kids dahil yung anak ko ay may sakit. So ayun, approve agad. Walang daming kimi-kimi. Pero dito sa work ko, ako, pangalawang beses na putong ganito. Hindi ko talaga maintindihan yung amo. Ano ang gusto niyang certificate na galing sa doktor? Ano yung galing talaga doon sa malaking hospital? Hindi naman kami makapasok doon. Basta mga normal flu lang. Hindi naman kami tatanggapin doon. Dito lang talaga kami sa yung parang health center namin ba. Pero malaki naman yan dyan eh. Mas ko inom na lang tayo ng kape. Mas lalo tayong high blood nito, Mars. Nainis talaga ako. Sus. Ang hinayag ko doon sa nawala sa akin. What we can do, hayaan na lang natin yun. Pera lang yun eh. Importante that time ay nabantayan ko si Mixo. Nak, do you want something? Do you want to eat? What you want to eat, man? Hindi niya daw alam ano yung kakainin niya. Hindi ko allergic ka na naman. Siguro allergic tong ilong niya ba kasi ang pula. Tapos yung kanyang mata ay masyadong matamlay. Hanapin ko yung gamot niya pang allergic. Tapos painumin ko mamaya. Dahil naalala ko last year ganyan din siya eh. Na yung parang matamlay siya tapos ubo non-stop din yung kanyang ilong ay non-stop din. Pinainom namin ng allergic na gamot. Tumigil. Painumin ko yan mamaya. Tapos bukas, tignan natin next day. Wow, yung ating Mixo. Hindi ko natapos yung work ko doon kanina. Kasi tumawag yung boss. Tumawag yung
nagbabantay kay Mixo mga 2:55 ng hapon. Tapos meron pa sana akong 3 kwarto na lilinisan. Umalis na ako kasi pag dito tumawag yung daycare, kailangan punta ka talaga agad. Di yung pwede na sabihin mo, oh next, mamaya na kasi may trabaho pa ako. Di pwedeng ganun. Sobrang stricto talaga sila. Pag once tumawag yung daycare, automatic, iwan mo yung ginagawa mo at pick upin yung anak doon. So magkakape muna tayo. Dahil na high blood si Maring Queen, dagdagan natin yung ating pagka-high blood. Pero itong kape na to, hindi naman masyadong matapang. Yan, kahit medyo masama yung pakiramdam ni Mixo, madami siyang nakain. Ha? Sweet potato. No, you don't like sweet potato, but I can give it. Yan lang yung aming dinner. Ang aga namin kumain ni Mixo. Alas 5 pa lang. Gutom na kasi ako eh. Nagutom ako kanina. Tingin kay Mixo, naawa ako sa kanya. Pero ngayon medyo okay na siya. Uy, ang init. Sana masarap tong kamote na to. Dahil yung last nabili kong kamote dun sa Asian. Diyos ko, parang nasayang lang yung aking 5 euro. Dahil pangit. Hindi na siya masarap. Alam mo yung parang ano na siya, bulok. Pero nung pinili ko yun, hindi naman siya bulok sa labas tignan. Pero nung naluto na siya, hindi maganda sa loob. Ang init. You want to try? Parang ubi, oh. Alam ko na next time, pag meron akong time, gawa ako ng turon na ganito siya ba? Yung kamote. Tingnan natin, hindi kung kakain siya. Baka drama lang din tong sabi niyang gusto niya. Wait, it's still hot. Our swimming pool isn't big enough for this Init. dugong, so we should take it to one of those places that can protect it. Oh, try. Come and join us. Good idea, Leo. Slowly. See you downstairs. Still hot? Did you like it? No. Inaantok si Maring Queenie. May ang lamig dito sa balcony. Oy. Tapos yung aking ilaw pala dito. Hindi siya umiilaw tuwing gabi ito. Yung nilagay ko dyan sa gilid-gilid. Hindi na aarawan yung battery niya or yung kanyang ano ba tawag niya? Yung kanyang battery ba? Ayan, okay na pala dyan, oh. Hindi natapos yung trabaho ni Maring Queenie dito na wall. Malami kasing kailangan, eh. Out of budget. Madaming dapat unahin. Ubos na ni Pars yung kanyang alak dito. Ay, meron pa pala. Akala ko naubos na ni Pars. May dala kasi si Pars na alak galing dyan sa atin. 2 tanduay. Ayan. Ito, hindi pa to nabubuksan. Display niya lang daw yan ngayon. Tapos ito. Double black. Meron namang ganito dito sa Finland. Pero medyo mahal siya. At yung alak ni Maring Queenie, ayan. No alcohol. Pag trip ko lang mag-crave ng alcohol, pero ayaw kong malasing,
Yun yung iniinom ko. Yung non-alcoholic na drinks. Tapos, pag kasama ko naman yung mga girls, nilalagyan namin ng gin. Ay, parang paubos na din yung gin ko dito ah. Si Pars na naman to. Madami man to. Hindi nga namin to naubos ng mga kaibigan ko eh. Kasi kaming magbabarkada, buti lang kami sa bunganga. Pero pagdating na sa inuman, ako, hindi mo mapapatumba. Kasi puro lang bunganga yung nauna. Hindi naman malakas uminom. Bili-bili kami ng tequila, hindi naman maubos. Ayoko sa tequila dahil naghahapdi yung aking tiyan, lalo na pag lemon. Yung mapadami ako sa lemon, nag-aalboroto yung aking tiyan. Mixo! Ano sa mixo, be? Magligpit ako, oh. Yun kasi yung mga tiniklop ko kagabi, hindi ko natapos dahil grabe na talaga yung antok ko. Tapos ngayon naman, grabe din yung sakit ng aking mga hita. Natawa ako kanina naglinis dun sa work. Lalo na dun sa Anidoro. Pasensya po sa kumakain. Sinabi kong Anidoro, grabe. Oh my God. Natatawa ako na feeling ko nangingiyak ako sa sobrang sakit. Ganyan. Anidoro. Linis ako kanina. Ganyan-ganyan ako. Oh. Yung hindi ko talaga maupo yung aking kita kasi sobrang sakit. Sabi ko, ay, gym pa more. Tapos, yung ka-workmate ko, dahil friend kami sa Facebook, na ano siya sa akin, nag-back to gym ka na pala. Sabi ko, oo, nag-back to gym ako kahapon, pero grabe yung sakit ng aking mga hita. Sabi niya na, mawawala din yan after 1 week. Ganito talaga basta, nag-back to gym ka. Bugbog yung sakit ng katawan yung aabutin mo next day. Pero next week niyan, wala na yan, hindi na yan masakit. Parang, kumbaga, nakaginhawa na ba? Yung feel free. Kaya dati nung nag-gym ako, mga after siguro 1 month, sabi ko sa isip ko, parang hindi na mabigat yung binubuhat ko ah. Kasi wala na talaga, hindi ko na ma-feel yung sakit kinabukasan. Dati na-feel ko naman na masakit yung muscle ko kinabukasan, pero doon ko na-realize pag sanay na yung katawan mo, mawawala pala yung sakit kinabukasan. Meron lang konting kirot, pero hindi talaga yung as in na sobrang kirot na, ay, grabe. Gaya ngayong araw na to na. Mapapatawag ka talaga ng Lord. Ang sakit. Gusto mo pa, Mars? Dagdagan mo pa, Mars. Oh, ayan. Pero sana bukas wala na to. Hindi ako mag-gym ngayon. Kailangan natin i-rest yung ating katawan. Hindi naman pwede na araw-arawin mo bugbugin yung katawan mo. Ma-overfatigue lang yan. Nagtanggal siguro ako ng jacket, no? Nalamig kasi kami kanina ni Mixo. Tapos dito sa bahay, naiinitan ako. Naka-uniform pa. Bigla ko kasi hiniga si Mixo kanina nung pagdating namin. Tapos, ako din, pagod. Kaya naghiga-higa kami ng 1 oras kanina. Tabihan ko muna si Mixo dun sa sofa. At yung mga damit namin. Mamaya ko na naman to asikasuhin. Ay. Yung maya mo, Mars. Maabutan na naman yan ng bukas. Ay, hindi, mamaya. Promise ko talaga. Mamaya ko yan asikasuhin yung mga damit dyan. Dumating na si Pars at may dalang gamot. Yan o, ang pula-pula ng ano niya o. Yan o, pula-pula. Okay, take it. Oho. Okei, take it. No niin, älä riahu yhtään. Ota. Noin, ja sit varjaukset. Ayan. Let's see tomorrow. Ei se niin ole hirveän kiva. So, shinare ko kay Pars yung aking inis dun sa boss ko. Dun sa amo ko. Bakit
walang bayad yung aking sick leave na meron naman akong medical certificate. Binasa talaga ni Pars sa Google kung ano talaga yung law pagdating sa medical certificate, babayaran ka ba or hindi. So, ang nabasa niya doon ay may bayad talaga pag merong proof na medical certificate dahil yung papel na yon ay very strong proof daw yun. Hindi yun siya basta-basta lang na papel. Galing daw talaga yun siya sa hospital. So, ay, wawa naman yung aking baby. Yung pula-pula ng lips. Yun, oh, hindi naman ganyan. Parang namamaga yung lips mo. Parang namaga talaga yung lips. It hurts. Is your lips hurt? Ha? Tignan niyo po, oh, yung dito niya. Namamaga. Sorry. Yung, sa may lips niya talaga. Ay, grabe, ang maga. Sabi ni Pars, baka daw yan sa tissue na pahid ng pahid. Sabi ko, no, hindi yan. Hindi naman ganyan. Pag sinisipon siya na as in yung pula-pula dito dahil pagpahid ng tissue, something happen talaga. Kaya pinainom kanina ng gamot. Tignan natin bukas or after next day kung ano ang resulta. Pag umepekto yung gamot sa kanya, allergic medicine kasi yon. Pag umepekto yon ay alam na allergic to. Basta spring hanggang autumn. Yan kasi ang sabi ng caretaker niya na try nyong painumin muna ng allergic medicine kung e-epekto kay Mikso. Andyan pa ba ang mga Mars and Pars ko? Wala. Sinama ko na naman kayo dito sa work ko. Hindi na naman natapos yung ating vlog. Nasaan man yung ating lipstick? Uy. Bakit meron akong dalang pang measure pero wala akong dalang lipstick? Kasi namutla lang naman sa maringpinin nyo dyan. Ayan. Ay, finally, it's Friday. Kahapon Thursday, yung ating vlog ay napunta na sa Friday. Hindi pa din tapos. Ang busy lang, sobrang busy lang si Maring Queenie ngayong araw na to. Ang dami kong nilinisan. Dito na ba yung aking cellphone? I need to check kung andito para hindi ako pabalik-balik. And natapos din yung ating whole week na work. Ay, grabe man tong lamig. Uy! What is happening in the world? Ano nangyayari? Bakit ang lamig? Sana naman mag-warm na tayo dito. Grabe yung lamig. Kanina din umaga, -2 lang naman. Tapos ngayon, yung panahon natin, hindi maganda. Nag-ulan-ulan kanina ng snow. Ano. Akala mo yung spring na kasi nag-green-green na yung mga damo dyan. It's a prank lang pala. Tapos yan, oh. Ayan. May dahon na. Pero niloloko lang tayo ng weather. Kasi nga hindi pa masyadong warm talaga. Ito naka-winter jacket pa si Maring Queenie. Oh. Saan ba ako pupunta? Bili ako ng gamot. Punta ako dun sa pharmacy. Merong pinapabili si Par sa akin na gamot. Naka-gloves sila. Ako walang gloves. So, nanginginig na yung kigol ni Maring Queenie. Dahil naka-leggings lang talaga ako. Dahil mas lumaki yung aking hita, nagle-leggings na lang talaga ako. Yan, oh. Kung napansin nyo, laging leggings at itim yung pangbaba ni Maring Queenie. Yun na kasi yung parang komportable sa akin. So, lalong-lalo na sa work. Hindi muna ako sa mga pantalon na maong dahil hindi bagay sa akin. Mas lalong lumaki yung aking hita. So, punta muna tayo ng hinihingal ako dito sa lamig. Bili muna ako ng gamot ni Pars. Kanina lang sabi ko pupunta tayo ng pharmacy. Malapit na ako dun sa bahay. Diyan ko pa naalala na kailangan ko pumunta ng pharmacy. Diba? Nagbalik-balik si Queenie.
Lutang ka na naman, Mars. Naantok. Napagod si Maring Queenie. Parang may nakasale na naman dun ba? Doon na siya po. Yung mga damit dun. Huwag ka na tumingin, Mars. Kasi sayang lang yung bili-bili mo tapos magpapapayat ka, edi. Wala. Mahal pa naman yung doon na shop. Mapasok lang ako doon basta may sale. Pasok muna tayo dito sa pharmacy. Ipaalala nyo kung ano yung kailangan ko. Ayun, success si Mars. So, nakabili na ng dapat bilhin. Pasyal nga ako dun sa Asian Market kung meron silang bagong display. Yung dala kong mga pagkain galing sa Pinas, konti na lang natira dun sa bahay. Dati pa naman talaga nung pinamigay ko yun sa mga kaibigan ko, konti na lang talaga yung natira dun. Ang natira dun sa akin, siguro mga 5 items na lang, tapos pa isa-isa na lang ba. Ano kaya yung benta niya dun? Uy, grabe, kaya nilang umupo dyan at magkape na kay lamig-lamig. -1 kaya sa sasakyan ko. Tayo dito sa Kotkan Asian Shop. Daming tao kasi Friday. Shopping ka na naman, Mars. Kita na naman tayo dito ng Pinay. Parang yung nagtalikod o Pinay. Pinay yan. Hindi pala. Iba. Ouch. Hey! Hoy! Takulo! Sina! Sina! Manhua manot sino? Ay, naglakad sa sinong video. No eh kata. Baka ito. YouTube. Yo, ulit kami latay isa. You. Okay. Mita Sula. Yo! Mita. Podcast. Wala. Diba? Recast 9 eh. Toy botan toy me. Yo. Diba? Hala, meron na silang pancit canton. Ang mura naman ng pancit canton dito. Yung sa internet na nagbebenta na Pinay, ang mahal ng pancit canton niya. €1.75 yata yun. Samantalang dito 65 cents. 95 cents. Ayun oh. Nagkita na naman kami dito ng classmate ko dati. Ayan. Marge? Ano ba yan? Asa ng ano mo? Asa ng alaga? Nasa kotse kasama yung tatay. Ay, si Calvin pala yan. Sabi ko, mas parang si Calvin yun. Oo. Kaya mamadali ako gawa niya. Ano ka? Magluluto ka? Or... Ako, syempre, taga-bili lang ako. Ay, taga-bili ka lang. So, may message lang kita pag may free time ako. Sure. Sobrang busy ko ngayon eh. Walang walang time maggala-gala. Magala-gala. Oo, pag may time ako, i-message kita. Sige. Ayan. Salamat sa dugungan na. May ano na siya. Oo, kapitbahay ko kasi to eh. Char-char lang, go. Yung ano ba, yung nag-aalaga doon sa anak ng may-ari ng sushihan. Pinay kasi yun siya. Tapos lumipat sila ng bahay. Magkapit-bahay pala kami. Kaya sabi ko sa kanya na chat ko siya pag meron kaming time na maggala-gala. Kasi gusto niya din kasi gumala kasama yung kanyang alaga ba na may kalaro. Sabi ko pag may time na ako. So ayun. Wala sila yung turon. Yung turon ang hinahanap ko. Nagre-crave ako ng turon. Wala. Ay, meron silang turon ito pero ayoko nito. Gusto ko yung saging talaga. Nga, baka ubos na yung stock nila. Ito man yung hinahanap ni Ate Julie. Bilang kaya si Ate Julie. Isend ko nga kay Ate Julie. Kasi binigyan ko siya ng isang pack nito galing sa Pinas. Ito daw yung nakalimutan niya na ipabili sa akin. Ito. Picturan ko, isend ko sa kanya. Kasi mura lang naman to eh. Tag 99 cents lang.
Bigay ko na lang yan sa kanya. 4 euro lang naman eh. Kutin ko to kay Ate Jules. 4. Kasi na siguro yung 4. Orange. 3 lang kasi ang dala ko nito eh. Galing sa Pinas. Tapos, ang dami silang sinigang. Madami akong sinigang kasi binigyan ako ni Jimen, baby girl. Maraming salamat sa sinigang ha. Andun pa sa bahay. Ang dami ng turon. Ito, maliit na turon. Grabe, lamig na lamig talaga ako kasi tumutulo yung aking seafood. Hala, sige, bilis. Ano yung pangbahay niyo? Or Oo, pangbahay? Ikaw din nagluluto? Hindi, si madam. Ay, si madam pala nagluluto. Hindi kayo tumambay sa tindahan? Kasi nakita niya na kami sa sa baker. Tapos sinundot na lang kayo. na lang kami. Pero makain ka ng tuyo? Oo. Minsan, punta ka sa bahay, chat kita. Ay, siya, sige. Oo. Kailan ba ako free? Sunday, gusto mo pupunta ng bahay? Mag-greet ako ng tuyo. Sige, Sunday. Sunday, oo, Sunday. kasi nasa bahay lang kami, wala kaming plan ni Mixo. Ay, sige. O sige, i-chat Pwede lang. magpipitin si ano? Oo, pwede may sama. Sige. Ayun, inimbitahan ko na Sunday. Wala naman kaming gagawin ni Mixo sa Sunday eh. Baka na-miss niya na din yung tuyo. Matagal na niyang di nakatikim ng Filipino food. Kasi lagi lang naman yung andyan sa bahay ng amo niya. Ito na lang. Madami silang bago. Now I know. Kung meron akong gustong bilhin, meron sila dito. Ayun. Tapos na ako. Andyan yan siya. Nag-antay yung kanyang amo. Ano lang kasi yan siya dyan eh. Kung naalala nyo yung bata na nilalaro ni Mixo at ni Ellen pag pumupunta kami dun sa sushihan, hindi pa siya makapagsalita. Normal naman yung pag-isip ng bata, normal. Ang kulang lang ay yung speech. Hindi pa siya makapagsalita ba. So, mabait din yung si Marge ha. Na ano din kami niyan dati magyaya sa kanya kasi parang feeling ko hindi niya mamansin. Mabait naman pala siya. Ilang beses na namin yan nakakausap ni Mixo. Tapos nung nabanggit niya kung saan sila lumipat, sabi ko, "Hoy, magkabit bahay pala tayo." Parang isang street lang yung malapit lang yung bahay nila na nilipatan ba. So, ayun. Tignan natin sa Sunday ko. Ayan. Tignan ko sa Sunday kung makakapunta siya. Pero sabi niya, sure daw yan sila makakapunta. Dahil parang day off na din daw yan ng madam niya. Walang tao sa bahay. Yayain ko na lang. Kainin natin ng tuyo. Sabi ko, na-miss mo na kumain ng tuyo, no? Sabi niya, oh, tagal-tagal na. Okay na yung ating Mixo. Hindi na daw masyadong tumutulo yung kanyang ilong. So, allergic nga ang ating Mixo. Dahil ngayon, ay yung kanyang ilong medyo nag-dry na siya after pinainom namin kagabi at kanina umaga ng gamot. Ano itong gamot niya? Cetirizine. Sa Finnish ay cetirizine. Ano ba ito sa English ah? Naalala ko yan eh. Nakalimutan ko ano English niyan eh. Ceterixin. Ano ba yun? Tama ba yung pagkasabi ko? Check na natin tong ating phone company kung may bagong kababalaghan. Ano to? Ayan. Check natin yung email. Kasi yung iba ang tatanong sila through email. Okay. Wala namang bago. Sige lang Mars. Tiwala lang Mars. Nakakuha din tayo ng customer Mars. Hindi pa lang ngayon. Hindi pa ngayon pero one day. Bigla na lang may customer si Mars nyo. Ano tong mga pinaglalabas ni Mars dito? Meron siyang ground pork. Tapos meron siyang chicken. Magluluto na naman siguro yung ating Mars ay.
Ano kaya ang lulutuin yun? Kasi bukas, work yan si Pars. Ano siya, hapon, 12 to 10 yung kanyang work. Dapat ngayon, mag-work yan siya eh. Bantay bata, 163 man yung ating Pars. So, day off siya. Hindi day off si Pars. Pero hindi naman siya nag-day off kasi may binabantayan naman siya bata. Hindi naman madali ang magbantay ng bata. Hello. Hello. I miss you too. I miss you too. I miss you too. I miss you too. Hey, you really lose weight. Yeah. Before this t-shirt, it's quite tight. But now, it's not so tight anymore. No, actually, you lose, right? When we arrived, you was 90. Almost 80. Yeah. And now you are 86, 85. 86. 86. And not so big tummy anymore. Yung chan nila. Nasa Pinas kami. Ang laki ng chan ng ating Pars. Yung akin, ang laki ng aking hitaw. Di ba? Yuck! So, umuulan na naman ng snow. Oh my God! Look. Sa talon ta, Mikso. Oh no! It's raining again. Oh no! Hindi pa tapos yung ating winter. Ha? Oh, they're flowing. Go inside because it's really cold. Okay, I'll go. Okay. Why you do that to me? Ang ganda naman itong aking rubber plant. Ililipat ko to siya ng pot. Ayan o. May tumutubo. Hindi kasi maganda tong pot eh. Hindi nakakalabas yung tubig. So parang na-stuck lang siya doon sa ilalim. Paglagyan mo din siya ng madaming tubig, baka matay-check yung aking tanim. Aray, Mikso. Grabe yung aking legs. So hindi pa mawala yung sakit. Magluto pala si Pars ng lasagna daw. Meron ba kaming pasta dito sa lasagna? Meron naman pala. Pero yung pasta niya ay white. Gusto ko sana itong taus. Gusto ko sana itong whole grain. Pero, hayaan na. O, pwede rin ako gumawa ng sarili ko. Kasi alam niyo na si Mars, nagta-try magpaliit. Paliit yan, Mars. Ano na siya ibalik? Diyan ka na lang. Ayan. Nakaano pa din kami, nakasave. Hindi pa din kami bumibili talaga ng as in grocery talaga. Dahil madaming ipon si Maring Queenie. Sana lang talaga this day makakuha ako ulit ng rescue. It's been a week na hindi ako nakakuha ng mystery grocery bag kasi wala din namang pinupost. Kahit dun sa Karhula na kumarket, wala din silang pinupost dun sa rescue. So, ayan, i-end ko na po yung ating vlog. Dahil gusto ko pong magpahinga at magsasauna kaming tatlo. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next lang. Good night sa inyong lahat.